Sa Sultan Kudarat, meron silang tinatawag at pinipilahan na Doc, bagamat hindi naman doktor, kundi faith healer at ang gamit niya sa pagdiagnose ng mga sakit. Itlog? Tsak mangingitlog ng mga tanong ang mga dadayo sa compound na ito sa Banga, South Cotabato. Meron kasi ritong asul na container na ang laman nasa 500 balat o shell ng binasag na itlog. At lahat ng ito, inipon ni Rodelio. Kanay kay lubong na ni, kay aron limpyo na. Pero hindi raw siya gagawa ng leche flan. Lalong hindi raw siya nagsasayang ng pagkain. Ang mga itlog kasing ito ang ginagamit niya para sa panggagamot, Sige na, atong puuton to slalom. Dili ka madlo ka. Nanay! sa pamamagitan daw kasi ng babasagin niyang itlog, di umano, kaya niyang tukuyin ang sakit ng kanyang pasyente. Parang scan o x-ray. Prostate gid siya, sir. O, gabaga na siya. Gahubag pagid. May UTI pa, nasirispiyak. Ako rin magbulong, tanan, breast cancer, goiter, mayuma, almoranas. Pati pa buta ka. Tapos operahan ginako na. Gusto mo namon mag-ayo ang amon pamilya, sir. Para sa iya, siyempre hindi siya kahambal una-una siya, sir. Kaya nga, pagpabulong ko diri na ayaw gid ko. Kag nagbalik sa normal ni nga akon nga kamot. May basihan ba ito? O isa lang bugok o huwad na panggagamot? Alas 3 pa lang ng madaling araw, isa-isa nang nagsidatingan ng mga nais magpakonsulta kay Rodelio o Doc Lot-Lot kung kanilang tawagin dito. Bawat pasyente may kanya-kanyang dalang itlog na requirement daw ni Rodelio sa mga magpapagamot. Ikaw ang pasyente, ikaw magdalag itlog. May baligyang itlog, isa-isa lang kabilog. Bawal na sa kuha. Kaya ang tindahang ito, malapit sa klinika raw ni Rodelio, ang tila ng itlog ang kita. Abay, napakalaki. Dati-rati, sa isang linggo, 10 tray. Pagka may schedule, pinakamarami namin dito, 20 tray. Isang araw. Pagpatak ng alas 5 ng umaga, nagsimula na ang gamutan. Si Julie, dahil hindi na makalakad matapos ma-stroke, naka-wheelchair at tulak-tulak ng kanyang ama na si Adolfo. Kumpare ko nagpagamot dito, tapos medyo gumaling na siya. First time lang ito eh. Mayawa ang Diyos na sana gumaling siya ba. Ngano man eh? Lupo kang ugat siyang liugo. Ang dala nilang itlog, itinapat ni Rodelio sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Julie na para bang ini-x-ray o kanyang bina-body scan. Ang itlog, binasag. Ang laman, sinalo ni Rodelio gamit ang kanyang kamay. Taghanag tubig, oy. Naraw, ang kidney, nahukas na. Tubig, gid. Luuya. Puti bala siya. Ang nangagipambuak namong itlog, ginalubong. Kado kay siya, ma'am, og makaon sa mga hayop, ma'am. Makapatay siya og hayop. Kay tuan na dito ang mga sakit sa mga tao. Si Julie, agad daw niyang ooperahan, pero hindi niya ito hiniwa. Ang leeg, kamay, Gogoy, agol gogoy. Buha nga mo dong baba mo. Sige daw. pati na ang bibig ni Julie, pinisil-pisil. Goya, gunong gogoy. At para bang tinahi ni Rodelio kahit wala naman siyang hawak na anumang sinulid o karayom. Sunod niyang pinainom si Julie ng langis o lana na nakasilid sa bote ng alak. Dugay na gikay siya, 200 na gina siya katuig. Wala ginasagulan na, ma'am. Wala po na niya ginapunan. Wala gina siya ginapunan siya, wala gina, ma'am. Inaanak ran siya. Matapos ang kanila di umanong healing session, mas umaliwalas daw ang aura ni Julie.
Ang stroke po kasi is a medical emergency yan para sa amin, ano? At hindi natin nagamot, magkakaroon ito ng deficit na tinatawag. Tapos hilot-hilot lang tayo, hindi po makakatulong po. Tuwing Lunes, Huwebes at Sabado, halos 300 tao ang dumarayo sa compound na ito para magpagamot. Ang compound, pagmamay-ari ng dating pasyente na si Riza at ng mister nitong si Jinky. Si Riza, meron noong myoma o bukol sa matres. Yung naninikip yung tiyan ko. Pero hindi niya raw ito napakonsulta sa doktor. Kasi ayoko nang maulit na mangyari sa akin yung nangyari sa nanay ko. She was a victim of hospital negligence and malpractice. Yung kapitan doon, nagsabi siya na maganda doon kasi mura ang paggamot niya. Spiritual ang gamit. At matapos lang ang 2 session, Bakit wala man lang akong naramdaman? Hindi ako nagdadaing. Na-amaze ka agad ako. Wow, nawala talaga yung sakit. pero dahil 3 oras ang layo ng bahay ni Rodelio na taga Sultan Kudarat pa, nag-alok ang mag-asawa na sa compound na lang gawin ni Rodelio ang panggagamot para mas marami raw ang matulungan. Pagtambal ako sa ilaha, wala akong mga yung bayad. Sila lang ko'y magbuot mo. Donation ba sila na kong dili? Si Annalyn naman, follow-up check-up na raw. Kay Rodelio niya raw kasi napiling ipagamot ang kanyang mga bukol sa dibdib na 17 taon na niyang dinadala. August last year ako pumunta kay Doc, nagpagamot. Pag hawak ni Doc Lutlo sa akin, hindi na ako nahirapan huminga. Ayos na yung pakiramdam. Ang 2 bukol ni Annalyn nawala raw ilang buwan matapos ang kanyang unang session kay Rodelio. Kaya ngayon, buwan-buwan siya kung bumisita rito para masiguro na hindi na bumalik pa ang kanyang bukol. Sa isa ka bulan, kaapat lang magbalik. Regular din daw niyang iniinom ang mga ibinigay na gamot sa kanya ni Rodelio. Parang ginakapi lang po, tapos yung lana iniinom. Pwedeng lumiit yung cyst. Depende sa laman. Magkakaroon ng likido sa loob, mababawasan. Pero yung bigla na lang mawawala yung pinakabahay o capsule ng cyst. Hindi siya basta-basta. Ang 31 anyos naman na anak ni Efelia na si Jofel, hindi raw nakakapagsalita mula pa nung bata. Sabi ko, ano ba nangyari sa kanya? Pipi ba talaga? Pinapagamot ko within 5 years or 6 years yata siya. Pero hindi raw nagamot ng doktor na yon ang kondisyon ng kanyang anak hanggang nabalitaan daw niya ang panggagamot ni Rodelio. Formerly dati namin na kagawa doon sa nagsabi sa akin na mayroon manggagamot. Sabi ko, subukan ko. Matapos ang unang session daw nila kay Rodelio. Sige na, atong puuton to sa lalong. Dili ka madlo ka. Nito lang nakaraang buwan, si Jofel himala raw na nakapagsalita. Si hambal daw. Ina daw papang. Hambal rin napang. Papa. Nauti na niya. Kani makati mo. Papa, tatay, nanay. Within 31 years, yung sinasabi niya, nanay, tatay, at saka papa, mama. Ang pananalita, dire-diretso na. O 31 years na, kala ko hindi na siya makapagsalita. Ganon na lang forever. Pero ngayon, mayroon akong naanuhan sa kanya. False to. Since birth, hindi siya naka-form ng language. Tapos bigla-bigla, alam niya kung paano magsalita. Ang paghila ng dila, baka nga magkakomplikasyon pa ito. Madaming strukturang nakadikit sa dila. Masasaktan, mamamagalang ito. Tinatawag mang doc o doktor ng kanyang mga pasyente si Rodelio, hindi talaga siya lisensyadong doktor. Ang kaalaman niya sa di umano panggagamot niya, namana lang daw niya sa kanyang lolo. Kay sa 10 anyos pa ko, hantod ng 9 anyos ko, nagkuyo-kuyo ko ni mamulong. Ang kakayahan daw niya di umanong manggamot, bigay raw ng kung tawagin niya, diwata. Ang pag-istorya na mo og diwata, isa lang siya, Ginoo gyapon ang hubaron sa Binisaya. Pero hindi lahat believe kay Rodelio. Gaya ng nooy pasyente niyang si Emmy na duda sa kakayahan ng nagpakilalang manggagamot. Ramdam ko hindi ako makatayo, walang lakas yung mga paa ko. May nag-recommend si Bindis daw, makalakad daw ko. Sinunod ko ang payo niya, pero wala may ipik. Ang pagbulong ma'am, kay namagoy sakit po dili mo ulit. Prostate gid siya sir. Pero posible nga bang makita ang sakit ng tao mula lang sa laman ng itlog? Wala siyang capacity na malalaman yung sakit, kagaya ng x-ray. Kapag hindi maganda yung pagkakapreserve ng itlog, makaka-apekto siya
sa loob, sa laman, or sa formation ng egg yolk or egg white. Baka may mga fungi na nag-grow dyan, tapos iniinom po natin. Tandaan po natin, lahat ng ipinapasok natin sa katawan natin ay pinoproseso ng ating dugo. At maaari ito ang magiging cause ng sakit natin. Karamihan dito, yung mga naniniwala sa kanila ay sadyang hindi mapalad sa access sa public medicine. At the same time, yung hindi sapat yung kanilang pera. Kaya minsan lumalakad sila doon at doon nila ibinubuhos yung kanilang paniniwala na gagaling sila. Merong tinatawag na placebo effect kung saan ang tiwala mo sa tao o sa treatment and then meron kang ine-expect na epekto sa albularyo dahil nandun ang tiwala nila eh. Magpabulong sa kuha, ang magpatambal, mula kuha. Mas nindot pa mga makatabang sa tao, basta di lang atong sarili ang atong giatiman, ma'am. Lagi ko po sinasabi sa patient, no, dito po sa Rural Health Unit, libre naman ang pagpa-consult. And usually, kung may mga gamot nga na available, libre pa din yun na binibigay. Karamihan ng mga nagtutungo kay Rodelio, walang pambayad sa ospital at sa mga lisensyadong doktor. Pambili lang ng itlog daw ang meron sila, kaya kumakapit sila sa kanya. Prostit gid siya, sir. Sa usapin ng kalusugan, ang magpatingin sa doktor o magtungo sa ospital, itinuturing ng marami na luho, hindi abot kaya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.